adlaw mga kasama, welcome sa serbisyong straight to the point sa DXDC Digital. Ako ni Radjo Manrens Barbarona. And here's our another episode sa ato ang programa. Din ato makauban mga higala ang Davao City Water District o DCWD spokesperson nga si Ma'am JC Duhay Lungsod. Mayong adlaw Ma'am JC, and thank you so much for your time nga gihatag sa DXDC. Maghisgot ta bahin sa mga programa sa DCWD inyong mga services. Good day Renz, and good day po sa tanan na nakatutok sa to karon taknaa. And thank you so much for choosing DCWD sa inyong programa, and this is a big help no sa amo ang agency so that we can further promote kung sa itong pwede na ma-avail na services sa atong mga customers. Ayan ma'am, thank you ma'am. Ma'am, sa paglabay sa panahon, mangutana mi ug aron pud masayod no ang labi na mga konsumante dinhi sa Davao City, unsa ang mga services nga ginatanyag sa Davao City Water District o DCWD? Yes, as a water utility, ang ato adyong main service is ang water service provision, meaning we supply water sa ato ang mga customers that are within our service coverage. But as a water utility, aron sa kasayuran sa tanan, ang ato ang mandate is not just water service provision. Included po dara ang wastewater service provision. And that's the reason why by next year we're very proud to promote that we will start providing sanitation services na diri sa syudad, wherein si DCWD ang mag-conduct sa mga dislodging services sa mga septic tanks no sa ato ang mga customers and non-DCWD customers. So sa karon day ma'am, dili pa kamo ang nagalusad ng sanitation services. Yes, sa pagkakaroon na aduna pay mga private entities, mga private players that are providing these services, but ginalauman nato by next year no we can provide a more affordable and more efficient option para sa mga Davaoenos. And this is in line with our partnership sa City Government of Davao for the Septage Management Program. Yes po, thank you for that ma'am. Ma'am, murag ang ato ang mga konsumante, hilig kaayo sila karon og kana ganing gusto nila malantawan ang mga announcement through cellphone, mangingon ana. Unsa ang mga online services ninyo karon ma'am sa DCWD? Yes, as a government agency, you have to make sure that your services and the information on your operation and activities sa imuhang opisina are accessible real time. Yes. Bisan asa no mga customers pwede nila siya matransact, and that's the reason why we're also very happy to say na si DCWD wala na bilin no sa development sa maong technology. So for one, katong ginapangayo nila na online bills payment na anatay tulo ka channels that they can use. Pinaka sikat no is the GCash, but we also have the link.biz portal and the lbpiaccess.com. Now we also have ang ato ang new service connection. They can apply water district connection pinaagi sa ato ang online application. So all they have to do is create an account sa atong website sa davao-water.gov.ph, and once na sila account nadto, dali na makita na nila diretso no sa user dashboard na nadto ang apply for new service connection. They just have to follow the easy steps. Tanan, even the submission of the documents online na tanan, and then all of the transactions i-notify lang sila kung sa itong mga activities na kailangan nila buhaton. In the same website, kung na po sila account, pwede na po na nila i-check no ang ilahang water bill. Dili na nila kailangan hulaton ang ilahang paper bill. I-enroll lang nila ang ilahang account na gusto i-check, and every now and then they can access no kung pila ang ilahang bayro nun. Apo tay bill calculator para sa katong mga gusto na mga project no kung pila kaya ang ilahang bayranan. And then our website is also an efficient means, an efficient platform para ma-check kung sa tong mga requirements na kailangan nila dalhon if ever man naa sila iproseso sa water district para di sila magbalik-balik. And we're also proud to say na ang Davao City Water District lang pod among all the other
water districts in the country ang adunay 24/7 na call center na pwede ma-access in different platforms. So, naatay mga landline hotlines, naatay text support, ug naaputay chat support. So, para makuha nila, no, kung unsa man itong pinaka-convenient na platform nila, na ilang gusto gamiton, pwede nila ma-reach out si Water District. And of course, ang atong Facebook, ang atong website are regularly updated. Dari nila pwede makuha ang mga real-time, dili fake news ng mga information from DCWD. Hilabi na mga water service advisories regarding sa ilahang lugar. Aduna po tayo text blast service. Kung updated ang imuhang mobile number na nakaregister under your account, makadawat kag text notification kung adunay emergency or scheduled interruption sa imuhang lugar, or maghatag po ta og update sa ilahang monthly na water bill payments. And lastly, sa katong mga customers nato na medyo environmentally santirada or dili na gyud gusto makadawat og paper bill ba, labaw na kanang baga na kayong papilit sa imong restaurant. Dili na mo tapot ang magnet ba. Di na ka gusto makadawat og paper bill from DCWD, enroll lang sa atong e-billing service so that you can start receiving your water bill sa imuhang email, and then dili na ka makadawat og paper bill. Okay kayo ito nga mga programa, ma'am, no, kay nag-evolve yun, sa ato ang panahon karon nga nag-evolve niya, going digital na gyud ba ang DCWD, wala gyud pud nagpaiwit. So I hope nga makita pud na sa ato ang mga konsumante ang pagpaningkamot sa DCWD nga makahatag og maayo nga serbisyo ngadto sa kining consumers, no? Ngadto sa mga Dabaweños. Ma'am, subay ni ani Ma'am JC ang kining water service interruptions ato nang giisgutan kagaganina, no? Unsa bay sagad nganong makasinati ang usa ka lugar og water service interruptions? Yes, kana no, as much as possible atong ginapaningkamutan yun na 24/7 ang atuang water service sa atong mga customers. But since we are a utility, di yun na maiwasan ang mga downtime sa atong operation. And downtime sa atong operation are divided into two. Natay ginatawag na scheduled water service interruption na apoy emergency. Kani mga scheduled interruption rin, usually ang reason anak if aduna tay mga service improvement works that would necessitate no ang temporary shut-off sa ato ang operation. Ang pinaka-nindot na example ani is if naanami na human na gilay na pipeline, nya it could be for expansion or for improvement sa patubig sa isa ka lugar. And magamit lang nato ang maong pipeline kung ma-integrate nato siya sa ato ang distribution network. And for us to do that, syempre dili man ta pwede mo sumpay og tubo kung dili sa nato palungon no ang ato ang linya. And that's the reason why, one of the reasons why naatay interruption. Naapot tay mga regular maintenance and cleaning works no sa ato ang facilities which need no temporary shut-off sa atong operation. And then, kani pong mga facilities nato that are powered by electricity, kung naapoy scheduled power interruption si Davao Light, which they coordinate with us, posible po na, no, na makapagawas tag notice of kanang scheduled water service interruption. Pero aduna po tayo ginatawag na emergency. Kaning emergency, these are unforeseen circumstances. Wala lato ni natagna. And usual na reason ani no kung naatay mga damage sa ato ang pipelines that we have to repair. Di man guna to na pwede ma-welding or ma-replace kung live ang linya mo nang magpalong sa tano o kaning water supply. Pwede po na emergency downtime sa atong facility. Kasi syempre, ato ang mga production wells are run by are mechanical. So, pwede na ay mga wear and tear eventually. But we make it a point to reduce ning mga emergency downtime because of wear and tear sa ato ang mga facilities by making sure that regular ang ato ang mga maintenance checks. But even so, nagyud na yung makalusot gihapon. And of course, napo tayo mga emergency power interruption na sa end naman ni Davao Light,
wala po nila na foresee. But they have to shut off their power, and some of these posible maapektuhan ang ato ang mga production wells or mga booster pump mo nang naapot tay mga inani na mga emergency water service interruption. Salamat ma'am sa pagpasabot, no? Unta masabtan na to mga konsumante sa Dakbayan sa Davao nganong usahay walay tubig. Subay ni ana ma'am JC, pila lang ba ka porsyento ang dili 24 hours ang kining water service? Asa ato ang 245 nakadako ang water district no, 245,000 service connections. More or less nasa 23% ang makaingon ta nga intermittent ang ilahang tubig. When you say intermittent, morning katong dili 24 hours ang supply. Sa 23%, naka-inventory pod na sila Renz kung unsa pod ang length or duration sa ilang water supply availability. Majority ana sa ilaha naa sa 12 to 18 hours kung kanusa sila magkatubig. Some are between 6 to 12 hours, and then very minimal lang tong less than 6 hours of water supply availability. Thank you for that, ma'am. Ma'am, sa pikas nga bahin, dinhi ko sa isgutanan nga bill sa tubig. Yes. Nakapabaday lauman, ma'am, nga singil sa kining dugang singil sa tubig dinhi sa atoa sa DCWD. Yes. Kasi if they remember, throwback lang tagamay. Yes. If they remember, last 2021, nagpahigayon ta ato og public hearing. Wherein atuad yung gisaysay, no, sa despite the pandemic and all, naning kamot yun ta. And thank you sa tanan mga barangay na nag-respond ato na nitambong yun. Ato ang gi-explain dito that we really need to implement a water rate adjustment na 60%. Because this would help Pinas. Remember, we are a GOCC, government-owned and controlled corporation na self-sufficient. Wala may ginadawat na budget from the local and national government. So kung unsa lang to mong ginakolekta, mura to among ginagamit padagan sa operation and for our development projects. Now, we look at the trajectory sa development diri sa Davao City in the next 10 years, and nakita nato na if we continue utilizing our existing water rates back then, dili mi kaapas sa development. And we have to be aggressive because in the next 10 years, daghan kayong development na mga subdivision, commercial establishments, padulong dito sa mga District 3 and District 2 areas. And if you want to be there, by the time they operate, kailangan paspasan na mo ang implementation. And our existing rates back then, dili siya enough para inana mi ka-aggressive implement og proyekto. Motong nangayo gyud mi og 60%. That 60% has already been approved. But nakita na to coming from a pandemic, bugat kayo siya i-implement one time. So motong last year, ato ang gi-reconcile ba our need for development and ang capacity for the consumers to pay. Ang ato lang sang una gi-implement is the 30%. And the 20% is supposed to be this year, and then the remaining 10% is next year. But this 20%, for the information of everybody, wala pa nato na gi-implement because ngunay kanindot basta gobyerno ang imuhang water district. Because we cannot implement without the approval of our regulating agency. Until now, wala pa go signal ang amo ang regulating agency na pwede na namin implement ang 20%. Manang wala pa nato siya na-reflect sa to ang water bill. Now, if ever gani, walay implementation mahitabo next year. Most probably this year, most probably by next year, masabay na itong implement ang 10 and 20%. Okay, at least maandam daan ang mga, ang mga konsumante. Pero motingon ni mo, di ba, Ma'am JC, nga ang kanapod nga dugang singil is alang pod sa ikaayo sa supply sa tubig sa Dakbayan. Yes, definitely. Consider it as your contribution. Nagagamit ka sa tubig, ginabayran nimo ang tubig na imuhang ginagamit, but at the same time, you're helping us implement additional infra projects
projects para mas mapa-improve and mapa-expand na mo among services. Because until now, dili pa gyud 100% sa Davao City ang ato ang na-cover. But if you support our water rate adjustment, it is your way of helping us provide water service to more Davaoenos. Thank you, ma'am. Pwede ba na ako i-add ang kining pangutana bahin sa tubig mainom? Ang kining tubig gikan sa DCWD, ang tanang areas nga inyong giservisyon under sa inyo, ma'am, is ang tubig is mainom. Tama ba, ma'am? Yes. Actually, any players, no? It could be government or private man that provides water, ang iyahang service or iyang business is aligned with water. You have to make sure na nakapasa siya sa Philippine National Standards for Drinking Water. That's the benchmark for water safety in the country. Dili Water District ng Department of Health yun. And that's the reason why kami as a water district, before na mo i-release ang tubig, we make sure that it has passed the PNSDW. So we can confidently say that the water that we provide is safe for consumption. Kaya lang, nanay Kulatilya. Yes. Naamang gutay duha ka water supply system na naturally different yun ang kalidad sa ilahang tubig. Specifically dato sa Kabantian and Panakan water supply system. Naku, itandi nimo siya with other water supply systems such as Dumoy, Momonunay, Pinakanindo, Tugbo, Kalinan, Turil, layo ra jud kay color. But even sa difference nila in color, wala siya, since amo man siyang i-make sure wagi man siya sa among stringent water quality na mga procedures, it is still safe for consumption. Thank you, ma'am, sa pagpaklaro ana mga higala, no, mao to ang mga impormasyon gikan sa DCWD. Lastly, ma'am, kung sa imong gusto ipaabot nga mensahe ngadto sa atong mga konsumante. Yes, on behalf of the Board of Directors and our management, no, sa Davao City Water District, dako ang amuang pasalamat sa mga taga Davao because without your support, we would not have reached, no, ang amuang 50 years anniversary milestone. We celebrated, no, our founding anniversary, golden anniversary last November 3. And again, it would not have been possible without their help, considering ang nature sa ang operation. That's the reason why we thank them, and we also continue to ask for their support, and syempre sa mga areas nga dili naga 24/7 ang supply, their understanding and cooperation. Rest assured, no, on the part of Davao City Water District, our direction is always to provide 24/7 water service to all our customers, and later on by next year, efficient and affordable wastewater services. So ang ato adyong reason for existence every year is to make sure that we continue to provide efficient services to the Davaoenos, and we continue to improve our operation, improve our infrastructure, and improve the way we cater to their concerns. Ayan, ma'am, salamat kayo gikan sa Tibok Puwersa sa DXDC Armen Davao. Among pagpasalamat sa Davao City Water District nga nahimo pud namong parte sa serbisyo publiko nga programa. Mapila na katuig, ma'am, no? Yes, taga Sabado. Yes, salamat gid kayo kay always available ang DCWD aron motubag pod sa ato ang mga concerns sa public service program nato sa DXDC Armen Davao. Again, ma'am, happy 50th anniversary sa DCWD, and thank you so much for your time, ma'am JC. Thank you, Miss Renz. Thank you sa DXDC. Gikan sa ako ang pagkabata hantod karon, no? Nakatutok jud ko sa inyo, ha, and thank you always sa support because you help DCWD get our messages across to our customers. Ayan, thank you, Ma'am JC. Ato nakauban mga higala si Ma'am JC Duhay Lungsod, ang Davao City Water District o DCWD spokesperson alang sa ato ang serbisyong straight to the point sa DXDC Digital, ug atong gihisgutan mga higala ang ilahang mga serbisyo. I hope nga daghantag mga impormasyon nga nakutlo karong taknaa. Ug ako ni Ran Jumarens Barbarona, Tatak Ormen!